Ang bilyonaryong ama ay tumawa ng malakas sa hapagkainan, tinataboy ang dalagang babae nang may malupit na kumpiyansa na hindi niya kailanman pinagdudahan. Napatigil ang anak sa tabi ng kanyang kasintahan, naglalagablab ang kahihiyan, ngunit nanatiling bihag ng katahimikan sa ilalim ng otoridad at kayamanan. Bago tayo magsimula, sabihin muna sa komento anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. Dahan-dahang ibinaba ng dalaga ang kanyang paningin, hindi bilang talunan, kundi iniipon ang bawat salita na tila lakas para sa sandaling hindi pa nakikita. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang tindig, dangal ang pumalit kung saan hindi makapagsalita ang depensa. Hayagang nilait ng ama ang kanyang talino, idineklara na hindi siya karapat-dapat sa pangalan ng pamilya at sa pamana ng kinabukasan na kanyang pinoprotektahan. Sumunod ang tawa mula sa mga kamag-anak, manipis at pilit, ngunit sapat upang patalasin ang insulto sa isang sugat na hindi na mabubura. Tahimik na sinubukan ng anak na makialam, ngunit ang pag-aalinlangan ay naglantad ng mga taong puno ng takot, hinubog ng kapangyarihan na nakabalak kayo bilang otoridad ng magulang. Biglang naging hungkag ang karangyaan ng silid, hindi na natakpan ng luho ang kalupitan na matagal nang bumabalot sa pamilyang ito. Itinaas ng dalaga ang kanyang mga mata ng payapa, sinalubong ang tingin ng ama na may katahimikan na mas malalim kaysa sugatang pagmamataas. Sa sandaling iyon, ang kumpiyansa ay pumalit sa kahihiyan na para bang pinili na niya ang landas na hindi nila kayang hulaan. Ang gagawin niya ay hindi upang ipagtanggol ang kanyang halaga, kundi upang ibunyag ang isang katotohanan na sapat upang patahimikin ang mismong kayamanan magpakailanman. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan, kalmado ang bawat galaw, ginulo ang kumpiyansa na minsang pumuno sa silid. Maingat niyang inilapag ang isang maliit na folder sa mesa, hindi bilang depensa, kundi bilang isang bagay na matagal nang inihanda bago pa man nagsimula ang paghamak na ito. Ngumisi ang bilyonaryong ama ng may pangmamaliit, inaakalang desperasyon, ngunit ang kanyang katahimikan ay biglang nagpahina sa tiyak na kumpiyansa nito. Lumabas ang kanyang tinig, matatag at malinaw, ipinaliwanag na nanatili siyang tahimik hindi dahil sa kamangmangan, kundi dahil sa sinadyang pagmamasid. Ikinuwento niya ang mga desisyon sa negosyo na basta na lamang pinag-uusapan sa hapagkainan, mga pattern ng panganib na inakalang walang ibang makakaunawa. Kusang yumuko ang mga bisita, lumapot ang tensyon habang nagsisimula siyang magbunyag ng mga detalye na hindi pa kailanman nailantad. Nabigla ang anak, natanto niyang pinakinggan ng dalaga ang bawat usapan na inakalang hindi niya maunawaan. Binuksan niya ang folder ng payapa, ibinunyag ang mga dokumentong may tatak na kumpidensyal, mga numerong inayos ng may katumpakan na lampas sa karaniwang kaalaman. Nagbago ang ekspresyon ng ama, unti-unting napalitan ang pangungutya ng pagkilala, habang ang ebidensya ay sumasalamin sa mga problemang matagal nang nakatago sa kanyang imperyo. Ipinaliwanag ng dalaga ang paparating na panganib sa pananalapi, isang pagbagsak na hindi pa natutukoy ng mga tagapayo sa kanilang mga ulat. Kumalat ang katahimikan na mas mabigat kaysa kahihiyan dahil ang katotohanan ay may bigat na hindi kayang baliwalain ng anumang otoridad. At ipinaliwanag niya kung bakit siya nanatiling tahimik hanggang sa sandaling ito. Isang dahilan na susubok hindi sa talino, kundi sa karakter. Ibinunyag niyang minsan siyang tahimik na nagtrabaho sa isang partner firm na konektado sa pandaigdigang investment network ng ama. Maliit lamang ang kanyang papel sa opisyal na tala, ngunit ang akses sa datos na madalas hindi napapansin ay nagbigay sa kanya ng kakayahang makita ang mga pattern na nakatago sa likod ng tagumpay. Ipinaliwanag niyang ang paparating na pagbagsak ay hindi aksidente, kundi bunga ng tiwalang ibinigay sa maling kaalyado. Humigpit ang hawak ng ama sa gilid ng mesa, nararamdaman ang pagkawala ng kontrol na matagal niyang iningatan. Ipinakita ng dalaga ang mga transaksyong nakabalak kayo bilang paglago, mga galaw na masyadong eksakto para tawaging pagkakamali, masyadong tahimik para tawaging pagkakataon. Hindi na bumulong ang mga bisita. Nakinig sila ng may bigat na mas mabigat kaysa akusasyon. Nakatitig ang anak sa kanya ng may bagong pag-unawa, natanto niyang ang lakas ay minsang pumipili ng katahimikan hanggang sa hindi na kayang ipagwalang bahala ang katotohanan. Ipinaliwanag ng dalaga na sinubukan niyang magbabala sa formal na paraan noon, ngunit ang kanyang mga ulat ay tahimik na itinabi. Nagpalitan ng hindi komportableng tingin ang mga tagapayo ng ama, kinikilala ang mga piraso ng katotohanan na matagal na nilang naramdaman, ngunit hindi kailanman naglakas loob na hamunin.
Maingat niyang isinara ang folder, ipinaliwanag na hindi niya intensyong ilantad ang anumang bagay sa publiko maliban na lamang kung siya ay pinilit ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon sa ama, hindi naghahanap ng paghihiganti, kundi humihingi ng pagkilala na lampas sa estado o akala. Ang susunod niyang ibubunyag ay hindi magbabanta sa imperyo ng ama. Magbabanta ito sa pamana na inakala niyang hindi matitinag. Bumagsak ang katahimikan ng lubos dahil ang kapangyarihan ay hindi na hawak ng kayamanan, kundi ng tapang na magbunyag ng katotohanan. At sa kanya ipinaliwanag kung bakit pinili niyang protektahan ang pamilya sa kabila ng kahihiyan, isang dahilan na hindi inaasahan ng sinuman. Tahimik niyang ibinunyag na ilang taon na ang nakalipas, nang bumagsak ang sariling pamilya niya sa pananalapi, ang mismong sambahayan na ito ang tahimik na nagprotekta sa kanyang dangal. Napatigil ang ama, naghalungkat ng alaala, dahan-dahang naalala ang isang scholarship fund na minsan niyang inaprubahan ang hindi kailanman nakilala ang benepisyaryo. Ipinaliwanag ng dalaga na hindi niya nakalimutan ang kabutihang iyon at ang katapatan ay isinilang matagal bago pa man inanunsyo ang kanilang engagement. Nilamon ng katahimikan ang silid, naunawaan ng lahat na ang pasasalamat ay matagal nang napagkamalang kahinaan. Inamin niyang tinanggap niya ang kahihiyan dahil mas mahalaga ang protektahan ang katotohanan kaysa protektahan ang reputasyon o sariling pagmamataas. Lumapit ang anak, puno ng pagkilala ang mga mata. Nakakita siya ng lakas kung saan dati nakikita lamang ang tahimik na pagpipigil. Nahirapan ang ama na magsalita, hinarap ng bigat ng paghuhusga na minsan niyang ibinigay nang hindi naunawaan ang kwento ng dalaga. Idinagdag ng babae ang huling katotohanan. Ang plano ng partner ay hindi lamang pinansyal, kundi dinisenyo upang ihiwalay ang pamilya sa emosyonal na paraan. Ipinakita ng mga dokumento ang mga sinadyang alitan, mga inhenyerong hindi pagkakaunawaan, at mga tangkang sirain ang tiwala sa loob ng tahanan. Tuluyang gumuho ang kumpiyansa ng ama, kinilala na ang kayabangan ay halos ibigay ang tagumpay sa pagtataksil. Payapa niyang tinapos na ang pagbubunyag ay simula pa lamang. Ang muling pagtatayo ng tiwala ay mangangailangan ang tapang mula sa lahat ng naroroon. At sa sandaling iyon, isang bagong tanong ang lumitaw. Tatanggapin ba ng ama ang katotohanan o ipagtatanggol muli ang pagmamataas? Pumasok ang partner sa silid ng may kumpiyansa, hindi alam na ang katotohanan ay nagbago na sa ilalim ng bawat salita ngayong gabi. Nanatiling kontrolado ang kanyang ngiti, ngunit mabilis na naghanap ng mga mukha ang kanyang mga mata, naramdaman ang katahimikan na lubos ng nagbago. Ang ama ang unang nagsalita, matatag ngunit mas malamig ang tinig, nagtatanong ang hindi ipinapakita ang alam na niya. Maayos na sumagot ang partner, nagpakita ng katapatan, pag-aalala, at mga inensayong paliwanag na maingat na hinubog sa loob ng maraming buwan. Tahimik na lumapit ang dalaga, inilapag ang mga dokumento sa mesa, hindi nang aakusa, kundi nag-aanyaya sa katotohanan na magpakita ng hayagan. Sandaling nabasag ang ekspresyon ng partner, isang bitak na maliit para sa pagmamataas, ngunit sapat upang mapansin ng lahat. Malapit na nagmasid ang anak, nakitang ang kumpiyansa ay nagbago tungo sa kalkulasyon, at pagkatapos ay sa isang bagay na mas mapanganib kaysa takot. Humingi ng linaw ang ama, bawat salita ay sinukat. Natanto niyang ang pamumuno ay nangangailangan ang tapang kapag ang ilusyon ay nagsimulang gumuho sa harap ng publiko. Naharap sa ebidensya, nagbago ang tono ng partner, sinubukang magturo ng sisi, nagmungkahi ng hindi pagkakaunawaan, umaasang ang kalituhan ay makapagsalba pa ng kontrol. Nanatiling kalmado ang dalaga, ipinaliwanag ang bawat detalye ng may pasensya, inilantad ang manipulasyon hindi sa galit, kundi sa hindi matatawarang ebidensya. Muling kumalat ang mabigat na katahimikan, hindi na mula sa pagdududa, kundi mula sa pagkilala na ang tiwala ay tahimik na ginamit laban sa kanila. At sa nakapipinsalang katahimikan, hinarap ng ama ang pinakamahirap na desisyon. Katarungan para sa katotohanan o proteksyon ng sariling ego. Nanatiling tahimik ang ama sa mahabang sandali, pagkatapos ay pinili ang katotohanan kaysa pagmamataas, isang desisyon na muling humubog ng kapangyarihan sa silid magpakailanman. Inanunsyo niyang tinatapos agad ang partnership, hindi sa galit, kundi sa pananagutan na protektahan ang tiwala na muntik ng masira. Nagprotesta ang partner ng desperado, ngunit nanatiling matatag ang ebidensya, at nabigo ang impluensya kung saan ang pananagutan ay sa wakas ay umupo sa tamang lugar. Nanatiling composed ang dalaga, hindi nagtagumpay,
kundi nakahinga ng maluwag na ang katotohanan ay hindi na kailangang lumaban para marinig. Maingat na pinagmasdan ng anak ang ama, nakitang hindi lamang otoridad ang natitira, kundi kababaang loob na unti-unting nabuo kung saan dati pamamayani ng tiyak na paghusga. Dahan-dahang lumingon ang ama sa dalaga, taos puso ang tinig, inamin na napagkamalan niya ang katahimikan bilang kahinaan at ang dangal bilang kamangmangan noon. Hayagan niyang kinilala ang tapang ng dalaga, tinanggap ang talino hindi bilang ingay, kundi bilang kalinawan na nagpoprotekta sa mga bagay na madalas nakakaligtaan ng pagmamataas. Tahimik na napuno ng luha ang mga mata ng anak, nasaksihan ang paggalang na pumalit sa pangungutya, at ang pag-ibig na sa wakas ay ipinagtanggol sa pamamagitan ng tapat na pagkilala. Mahinang nagsalita ang dalaga, ang lakas ay hindi maingay. Ito ay matiisin, at ang pagtitiis ay nagbubunyag ng mga katotohanang hindi kayang itago ng panahon. Iba na ang pakiramdam ng silid ngayon. Hindi makapangyarihan, kundi makatarungan, kung saan ang mga relasyon ay muling itinayo sa presensya at hindi sa akala lamang. Yumakap ng mahigpit ang ama sa anak, naunawaan na ang pamana ay hindi kontrol, kundi ang tapang na itama ang sariling pagkukulang. Kung nahipon ng kwentong ito ang iyong puso, ay like ang video, mag-subscribe sa channel, at samahan kami muli sa susunod na makapangyarihang paglalakbay.